day when I meet you, I'll stare in your eyes. When you ask me how far, I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. All the glories of this world do not compare. Shalom, shalom! Good afternoon everyone sa lahat ng nasa FB Live. Magandang hapon po sa ating lahat, and I encourage everyone to keep sharing this FB Live and make a great impact to everyone. Amen? Let's be excited. Tayo po ay umawit, itanghal ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Mapapurihan siya. Hallelujah! Dahil karapat dapat siyang pasalamatan. Amen? Lumalapit, nagsusumamo
salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. At ngayon naman po ay let's invite Brother Gentulio Pauni para po sa exhortation ng ating daily devotion. You are my purpose for being alive. Okay na to. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stare in your eyes when you ask me how far. I'll say, Jesus, I tried. You are my purpose for being alive. Okay, shalom po and good afternoon po sa inyong lahat. Thank you, worshiper. Thank you, Sis Mabek and Sis Margel. At thank you rin po sa ating nakasupport dito kay Sis Aina, especially po dito sa aking asawa na laging nakasupport sa atin, Sis Ruby, ang inyong Sis Ruby. At magandang hapon po sa inyong lahat dyan na naka-tune in po sa ating 40 days prayer and fasting. Tayo po ngayon ay nasa day 30 na po ng ating journey na 40 days prayer and fasting. Thank you po sa ating pastor, Pastor Don, na naka-tune po from Philippines. And nais ko lang din pong batiin ang aking ina na Sulita Pauni na from Canada ay naka-tune din po. At sa ating mga kasama po dyan, kay Pastora Lani po. Ngayong araw po ito ay ang ating tatalakayin po ay, ang topic po natin ngayon ay make an impact with your life. Let's read our scripture in Matthew 5 verse 14. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Amen. Praise God. Tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo na ipinagkaloob mo sa aming araw na ito. Lord God, ako po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo po, Panginoon, ang aking puso, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang tanging mataas, Panginoon, sa aking gagawing pag-share, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang dila ko, Panginoon, ang dila ko, Panginoon, ay yung pangunahan, Panginoon, na tanging ikaw lang po, Panginoon, ang tanging mag-glorify, Panginoon, sa lahat ng aking mga sasabihin na God. Lord God, patuloy akong humingi sa iyo ng wisdom and knowledge, Panginoon, at hinihingi ko rin po, Panginoon, ang fresh revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. At thank you, Lord. Ngayon pa lang po, Panginoon, na inaangkin ko na po ang katugunan ng aking panalangin. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito, in several instances, the Lord Jesus declared Himself to be the light of the world. In John 8:12, the Bible says, Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of the life. And in John chapter 9, verse 5, He said, As long as I am in the world, I am the light of the world. That whosoever believeth on me should not abide in darkness. These are profound statements. So, these three verses are all about Jesus being the light of this world. Ang sino mang daw pong sumusunod at naniniwala sa Kanya ay kailanman ay hindi na mapapasailalim sa kadiliman. Nobody ever talked like Jesus. However, today, we can talk like Him because the Bible says, as He is, so are we in this world. It says in 1 John 4:17. Noong andito pa si Jesucristo sa mundo, walang tao ang nakakapagsalita o nakakapagsabi ng kagaya niya. Pero ngayon, as says in 1 John 4:17, in this world, we are like Jesus. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, the moment na tayo ay naniwala sa Kanya at tinanggap natin siya bilang ating Diyos at sa ating tagapagligtas,
ginawa niya na tayong kawangis at katulad niya. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. And He made us the light of the world, luminous and lambent. So light up your world. So light up your world. So tayo na po daw ang liwanag ng mundong ito, liwanag na nagniningning, bright and shining. Sabi nga nila is yung liwanag na kumukuti-kutitap. And Satan may prowl or roam around like a roaring lion, but he can't run things because his darkness and your light dispels darkness. Hallelujah. Ang ibig sabihin po nito ay si Satan daw po ay laging naandyan lang, na paikot-ikot, na naghahanap ng masisilo o buhay na kaya niyang sisirain, na kung saan ay dadali niya sa kadiliman. Para isang maingay na leon na nagugutom, na nagbibigay ng trials, problems sa ating mga buhay, sa ating sitwasyon. Kung iisipin natin ay mahirap, pero po hindi po siya magtatagumpay o makapananaig sa ating mga Christians dahil kailanman ang kadiliman ay hindi kayang takban ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon. And this help us to better and appreciate the Master's powerful instruction. And in Matthew chapter 5, verse 16, it said, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Here, Jesus emphasized letting your light shine so brightly until others are inspired to glorify God because of you. Every day, glow with such radiance, brilliance, and intensity that your life becomes a testament to God's glory. In other words, make an impact with your life. Amen. Sabi rin po dito na dapat daw po tayo ay nabubuhay or ang ating pamumuhay na ay naaayon na po sa kalooban ng Panginoon. Maging halimbawa tayo sa mga tao o sa paligid natin. To glorify our God in heaven. Sa paningin po ng Diyos, wala pong pagkakaiba. No? Sabi daw dito, it makes no difference that you were born in a hamlet or in a palace. Now that you're here, illuminate the world and showcase the Father's good work. Na wala daw pong pagkaiba kung tayo man ay sinilang na mahirap o pinanganak na mayaman. Dahil tayo ngayon ay nasa liwanag na, ay kailangan natin ipakita sa mundo ang lahat ng mabubuting gawa niya. What are these good works? They are the works or acts of God that supernatural and the miraculous. You're His voice and His hands to reach and bless others. Ang ibig sabihin po nito, na kailanman po na ang buhay natin ay maging isang living testimony sa iba, na kung paano tayo binago at minahal at iningatan at pinagpala ng ating Panginoon sa araw-araw. So this is the extraordinary life that God has called us to live. A life or purpose, impact, and influence for His glory. Be enthused and inspired by this. Dapat tayo ay namumuhay na sa will and purpose ng Panginoon. Dapat alam na po natin ang purpose natin sa buhay, which is yung mamuhay po tayo ng tanging ang Panginoon lang po ang mag-glorify sa araw-araw nating ginagawa at sinasalita. Testimony lang po, ako po kasi ako po ay isa po sa minsan ay napunta po sa kadiliman, na kung saan ay sabihin nating victim po tayo ng isang layon na sa ating paligid, no. Pero sabi nga dito sa Matthew, "Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid." Ang Diyos po ay laging naandyan, ang liwanag po ng Diyos ay laging naandyan. Minsan po kasi, madalas po pala na
tayo, yung mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon, andyan na po yung liwanag na kumbaga kahit saan nakita, andyan lang po ang Panginoon. Sabi nga nila, kahit nasaan lugar tayo, ang Diyos na andyan, nakatingin sa atin. Pero tayo po mismo sa sarili natin, yung minsan na liwanag na yung nakikita natin, lumiliis pa po tayo, which is na doon po tayo napupunta sa kadiliman or sa hindi maganda. Na kung saan ang patutunguhan po ay magigising na lang po tayo or na tayo ay wala na or sira na. Tulad po na nangyari sa akin before na one time na nagising na lang po ako, wala na po yung aking pamilya sa piling ko. Kumbaga, nagkahiwalay po kami ng aking misis at siyempre ng aking anak po. And then, hanggang sa umabot na po sa time na hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. At alam niyo po ba na tanging kung bakit ako nakakatayo at nakakapagsalita ngayon sa inyong harapan ay dahil po sa ating Panginoon. Binigyan po muli ng Panginoon ng liwanag ang aking buhay. Kung titingnan po natin sa ating sariling isipan lamang po ay sa tagal po ng aming pag o sa sarili ko lang po kaisipan ay hindi ko po alam kung paano ko po uli gagawin o bubuuin ang sinira ng kaaway na buhay ko. Pero ngayon po ay ako po ay nakatayo sa inyong harapan at nagsasabi na ngayon po ay kumilis po ang Panginoon sa akin at ang aking pamilya po ay binalik po ng Panginoon sa akin at ngayon po ay kami magkasama na pong mag-asawa at nabubuhay po sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? At yan po, sa buhay po natin, kailangan po na ang i-discern na po natin ngayon is more of Jesus and none of us. Dapat ay hindi na po tayo nabubuhay sa pita ng laman or lust of the flesh. Lagi po tayong manalangin at magbabad sa salita ng Diyos. At lagi po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon and always praise to God for the empowerment of the Holy Spirit. And yun lamang po at samahan niyo po ako sa ating prayer and confession. Dear Father, thank you for making me in the light of the world. I commit to letting my light shine so brightly that men see my good works and glorify you. I demonstrate your nature and bring glory to your name. Thank you for giving me a life of purpose and impact and influence for your glory. I'm enthused by this reality in Jesus' name. Amen. Amen and amen. And thank you po. And for further study po, let us read John chapter 8, verse 12, Philippians chapter 2, verse 14 to 15, in Ephesians chapter 5, verse 8, and Matthew 5, verse 16. And meron din po tayo dyan sa mga nagbabasa po na naka 1-year Bible reading plan. You can read po Luke chapter 3, verse 1 to 38, and Deuteronomy chapter 16 and 17. And then 2-year Bible reading plan naman po, you can read Matthew 24, 23 to 33, and Exodus chapter 29. And tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kami yung sinamahan, Panginoon, para makapag-aral ng iyong salita, God. Lord God, thank you, Lord, sa patuloy na sa presensya mo na iyong pinapasama sa aming Panginoon, o God, sa aming ginagawang pag-aayuno, Panginoon, na Lord God, ay thank you, Lord, sa bawat isa, Panginoon, nakakaluluwa, Panginoon, na aming nakakasama, o God. Thank you, Lord, din po. For the Holy Spirit, Panginoon, na laging naandito at nakagabay sa amin, o God. Lord God, tanging dalangin po namin, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, na aming napag-aralan sa oras na ito, ay aming malakaran, Panginoon. Malakaran ang liwanag mo, Panginoon, at tanging ikaw lang po, Panginoon, tanging mag-glorify sa bawat araw na aming tatahakin, o God. Ito lang po, Panginoon, na aming sabadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
And once again, thank you po to Pastor Chris and to all the people who are watching the Facebook Live. See you again tomorrow at 6 a.m. for our morning devotion and 5:30 p.m. for evening devotion. God bless you po and shalom, shalom. All the glories of this world do not compare to the day when I meet you. I'll stay